Magandang araw po. Ang topic natin is how to prepare construction methodology. Importante ito kung mag-estimate kayo ng isang project. Kailangan ma-identify nyo muna kung ano yung scope. Dito tayo magbabase ng pricing bago tayo maggawa ng calculation ng ating mga material take-off or yung scheduling. Bibigyan ko kayo ng basic. Bago tayo magsimula ng breakdown ng analysis kung paano tayong maggagawa ng construction methodology. So, kailangan ninyo makipag-communicate muna siguro sa mga scheduler natin or sa mga experienced estimator. Tulungan kayo. Collaboration to ng mga tao na involved sa mga pre-construction project bago tayo mag-prepare ng pricing. So, dito makikita ninyo, gawa tayo ng list. Topic natin, how to prepare construction methodology. Meron tayong 5 bullet. Isa-isahin natin. Number 1, sabi ko, no ultimate purpose. Kunyari, meron kayong na-receive na request for proposal. Contractor kayo. Alamin nyo muna kung ano ba yung gusto ng owner. So, sinabi sa inyo ng owner, gusto ko magpagawa ng extension ng bahay. So, ang budget ko, ganito. But ang gusto kong gagawin natin is connected do sa existing ko. But ang ano ba ang tanong? Unang-unang problema, ang gusto niyang mangyari, ma-connect yung bagong building or maliit na extension doon sa existing building. Ano yung mga gagawin natin? Alamin muna natin yung kabuuan o yung summary na nire-request nung may-ari. Alamin natin lahat nung gusto niyang mangyari doon sa project niya. So, number 2, establish timeline. Ito yung pangalawang tanong. Kailangan ninyong malaman gaano ba kahaba yung budget na oras. Kailan nyo kailangan yung project. So, yun yung number 2. Number 3, identify potential risks. Kailangan nating malaman to. Importante yung potential risk. No? Malalaman natin, kunyari, yung site, marami pala ritong obstruction, maraming puno, or pag naglagay ka ng mga bakal, naglagay ka ng mga pole, maaaring merong matamaan ng mga puno or matamaan na alambre ng kuryente. So, kailangan nating malaman yon. Kasama yan sa budget. Number 4, data gathering. Kunin nyo yung mga information. Punta kayo ng site, mag-observe kayo ron, tingnan ninyo yung mga paligid. Anong itsura ng existing na gustong mangyari ng may-ari na dudugtungan niya. Alamin nyo lahat yung mga information na yan para makatulong yan sa budget. Malalaman natin kung meron tayong dapat tanggalin, meron tayong dapat i-rectify muna bago natin install yung ikakabit nating bagong project. Number 5, list down all resources such as availability of material, local on-site. Kunyari, remote yung project, malayo, probinsya siya. Kailangan ninyong malaman ano ba mga available materials dito, magkano ang presyo ng mga materials dyan, simento, hollow blocks, kahoy, gaano kalayo yan doon sa project. So, idadagdag natin sa budget yung allowance na yon. Manpower and equipment. Kung minsan may regulation ang local government, ang gusto nila, kukuha ka ng local workers. Hindi lahat ng magtatrabaho, dala mo. Maaari yung mga lead man o yung mga foreman, sa'yo yon, tsaka yung ibang tao. Pero ang requirement ng local government, kailangan kukuha ka rin ng local doon sa lugar. So, alamin natin po ito. Yan yung mga resources na sinasabi natin. Magbigay tayo ng maiksing example para masabi natin na talagang kompleto yung mabibigay nating information sa paggawa ng construction methodology. Hindi ko na po isusulat, i-discuss ko na lang sa inyo. Isulat nyo na lang po. At kung hindi nyo masundan, ulitin na lang po nyo yung video at yun yung gagawin natin kung sakaling na bigyan kayo ng task na mag-prepare ng construction methodology. For example, ganito, yung sinabi ko kanina, merong existing na warehouse, hindi bahay yung gagawin natin, warehouse, maglalagay yung may-ari, gusto niya maglagay na extension, vertical, pataas, and then meron din horizontal. So, ang gagawin natin, puntahan natin yung site, yung sinabi ko kanina, kaya lahat yung listahan na yan, importante. Gagawa ka ng lista, unahin mo muna yung renovation. Kung meron kailangan tanggalin, meron kang i-remove, meron kang i-deactivate. Ang tawag dyan, deactivation ng existing facilities. Pero kung kailangan putulin, but bago ka magputol, isulat mo muna. Disconnection of wirings,
and then electrical wirings, at saka yung disconnection ng plumbing. Kung kailangan mong magre-route ng wirings ng kuryente, as well as yung mga plumbing, yung mga drainage system, isulat mo lahat yun. Lahat niyan, may presyo yan, may corresponding prices. So, yun yung sa deactivation. Pangalawa, meron tayong gagawing rectification do sa existing. Hindi natin po pwedeng i-extend right away yung gusto nating extension sa vertical. So, maaaring sa horizontal, walang problema kasi nasa ground tayo. Ano po? But yung vertical, posibleng mag-failure yung existing structure. Ang una nating kailangan malaman, i-check natin yung existing drawing. Kung merong involved na third party, kunyari, siya yung decider, alamin natin sa kanya. Kuha ka ng document sa kanya certifying that this existing structure is safe to add an extra 2 or 3 more levels of floor. Ano po, kailangan nating malaman sa kanya. Kung hindi, sinabi sa'yo ng may-ari, ikaw na lahat ang gumawa. I-construct mo and i-design mo. So, isasama mo sa budget yan, yung lista na yan. Lalagyan mo ng engineering. Kailangan ninyong mag-contact ng designer. Yung charge ng engineering, isasama mo doon sa pricing mo. So, kasama yon sa methodology. Once nagawa mo yon, anong susunod? Construction or rectification. Kailangan nating palakihin yung foundation dahil hindi kakayanin ng existing. So, ang gagawin mo ngayon, meron kang demolition of existing perimeter ng structure. Lahat ng mai-involve na tabi ng building na lalagyan natin ng extension, may kasama kang demolition na tatanggalin. Sama mo sa list, demolition of existing pavement, excavation, and then installation. Pangalawa, installation of new foundation. Kasi ang topic na yun, lalagyan natin siya ng rectification. Yun yung part ng reconstruction or rectification of existing structure. Yun yung sinasabi natin. Bago tayo mag-install ng bagong building, bagong structure, o add-on element na ilalagay natin doon sa building. Pangalawa, isama natin dito yung kung kinakailangan natin tanggal. May meron tayong aalisin na bubong, aalisin tayong ceiling. Huwag nating kalimutan isama yung dismantling ng existing. Kasi nandun na tayo sa part na kung saan maglalagay tayo ng extension sa taas. Let's say, nandun na tayo. Aalisin natin yon. Removal of existing roof. Ano po? Tatanggalin natin yung ceiling, tatanggalin natin yung ibang finishing. Kung kinakailangan, lagyan natin ng shelter, temporary shelter. Kasi baka umulan. Ano po? Sama natin yan sa budget. Installation of temporary shelter and closure para sa protection ng existing structure. Kasi kung hindi natin lalagyan ng cover yan at umulan, masisira yung structure. Pananagutan natin yan. Isama natin yon sa methodology. And then, pag okay na yung lahat, nalagyan na natin ng shelter, nalagyan natin ng protection against weather, pwede na tayong mag-install. Ilagay natin installation or delivery muna, no? Delivery of required materials para do sa new project, new element na ilalagay natin. And then, magsimula tayo ng installation. Kung meron tayong kailangan na i-welding natin, kunyari, steel yung existing structure, magkakaroon tayo ng welding. Kaya kung walang welding works at pure concrete or independent yung foundation, dahil naglagay tayo ng foundation na bago doon mula sa ground, walang problema, no po? Wala tayong kailangang ikabit doon sa existing. Tatabihan lang natin. At ang projection is pataas. Yung sinasabi natin, vertical projection. Once na matapos natin yon, ano yung susunod? Magkakaroon na tayo ng finishing. Maglalagay tayo ng enclosure. Lalagyan natin ng facade, lalagyan natin ng window, lalagyan natin ng bubong. Pagkatapos na, ano yung susunod? After mailagay natin yung structural shell, maglalagay na tayo ng interior finishing. Doon sa finishing, depende sa finish. Kung maglalagay ka ng mga tiles or may gustong ipalagay yung may-ari na, kunyari, ipalalagay niya yung may mga hardeners yung flooring dahil maglalagay siya ng equipment doon sa taas na mabibigat, maaaring ma-damage. Isasama natin yon sa methodology. Ngayon, may mga item na kuminsan specialized ng isang supplier. Ito yung sinasabi ko, yung resources dito kanina, no? Meron tayong kailangang malaman. Merong isusupply yung may-ari. Supply niya yon, specialty, pero alamin natin yung supplier.
alamin natin yung sequence ng trabaho niya kasi baka maka-apekto do sa sequence, do sa timeline natin. Merong mga items na commission specialized yung project, kailangan papasukin muna natin sila bago tayo magpatuloy dun sa trabaho. Alamin natin yung timeline nila, gaano mo katagal gagawin yan, at bago kayo magsimula, ano yung kailangan ninyo matapos sa amin. So, kailangan yon yung sequence na yon importante. So, pag lahat na yon nakalatag na, no, nakasulat na yung lahat ng activities. Merong involved na third party, may involved na other trade contractor, pati yung mga, yung mga drawings, na detailed drawings, na kailangan nating hingin doon sa designer dahil ipina-subcontract or pinakontract sa ating lahat ng may-ari pati yung design. Isama natin lahat yun. Ang importante rito, all in all, yung sequence, yung timeline, and then yung sequence kailangan nating ma-identify. And then, pag natapos natin lahat yan, at saka pa lang natin ibibigay, yung final part, ibibigay natin ito doon sa estimator. Si estimator at saka yung scheduler, kayong tatlo magko-communicate. Ikaw yung gumawa ng methodology, si estimator ang magpe-presyo, then si scheduler ang magko-confirm ng timeline. So yun po, sana nakatulong, lalo na yung nagtanong, kung kayo na nabigyan ng assignment, binigyan kayo ng task, sabihin sa'yo, gumawa ka ng methodology. Itong binigay ko sa inyong basic schedule or basic list, maaaring makatulong. Ngayon, kung may mga iba pang item na kaiba, specialized product na kailangan nating install, pwede naman kayong mag-inquire sa mga specialty contractor. Tanong lang po kung meron kayong gustong ipadagdag at gustong maklarify base sa discussion na ginawa natin, sasagutin po natin. Salamat po sa oras ninyo. Kita tayo ulit susunod. God bless.